At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng mga yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo? Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually... Alright, magkano ang anomaly. in-award dito sa mga sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly No. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Yan. Labas Builders. nyo. Oh. Mga ghost projects. Sige. Huwag tayo We'll wait for maglukuhan it. dito. Naku, malaki ang problema ng mga kontraktor na hindi pumunta dito sa Blue Ribbon Committee na to. Sa tingin ho natin mga kababayan, yung mga congressman na boss nila, sinabihan na okay lang, sige wag kayong pumunta dyan, tignan natin, may kaalalagyan kayo pag nagkataon. Dito sa video na to mga kababayan, nag-umpisa na ho ang pinakaaabangan ng lahat. Dito ho kasi magkakaroon ng hustisya, yaang mga flood control na yan. Doon sa ginaganap na hearing dyan sa House of Representatives, wala hong kwenta yon. Hindi pa nag-uumpisa ang hearing, pinagtatakpan na nila yung mga kabaro nila. Kaya dito ho tayo aasa dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nitong si Senator Rodante Marcoleta. At ito ho ang pinakamalupit dito mga kababayan. Ito ang pinakamalupit dito. Ay pero bago ho pala yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ito ho ay talagang sigurado itong si Tambaluslos iikot ang tumbong niya dito sa balita na to. Ito. Lakihan lang ho natin. Yo. Expel Negros Oriental lawmaker Arnul Potebes Jr. right to send to the Senate Blue Ribbon Committee expressing his intent to testify on how grabs happen in flood control project. Yari kayo dyan. Oy, Romualdez at dito kay Jaltico, naku may kaalalagyan kayo dito. Yung in-expel yung congressman na tayo dito sa PH Update naniniwala na walang kinalaman doon sa mga inaakusa sa kanya, pagka pinatawag yan dyan sa Blue Ribbon, may kaalalagyan kayo. Ibubulgar ho nitong si former Congressman Tebes kung anong nalalaman niya kaugnay dyan sa kabalbalan na yan sa flood control. Wala ko tayong maraming pag-uusapan dito. Hindi maganda ang gising nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya naman, rekta ho tayo dito sa hearing nagaganap ngayon sa Senado. Game! The next is Senator Jingo Estrada. Marami ho tayong linampasan, no? Sina Senator JV, Senator Joel, pero babalikan ho natin yon. Dito na ho muna tayo kasi tanungan portion na to, ika nga. Senate President Pro Tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement. Opening I would statement like pa lang. Okay. Just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Nako po. Bakit wala sila? Kita nyo, nako, hindi maganda gising nitong si Senator Jinggoy. Pagka yan, ganyan tumitig yan, meron ibig sabihin yan. Karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Nagkasakit. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. ng motion meron, si Senator Bato na So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Thank you, Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Yan. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari, papuntahin ho yung may-ari at presidente Nako. ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the
suggestion of Senator Gatchalian, I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation. Yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. si- Chairman. Ayan, yan. Very short lang. I just like to Ano yan? Yan si Mark, tahimik lang. Hindi, pero magaling yan. Nung nasa DPWH yan, sa husay ho ng mama na yan, yung mga issue sa mga right of way, yung mga infrastructure nung panahon ni Tatay Digong na hindi natutuloy dahil sa napakaraming issue. Isa ho yan sa mga nga naging ulo kung paano masolusyonan yan. Diyan sila magaling pagdating sa infrastructure. express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na may nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course, I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects.
1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Mr. Chairman. Thank you, Senator Bam. The last for the opening statement is Senator Amy. Yes, thank you very much. And with apologies to our chairman, inasikaso ko muna yung mga barangay at mukhang ihahabla na naman sa Korte Suprema ang kanilang eleksyon. Ganun pa man, andito ako, pinagpilitan na makahabol. Unang-una, tulad ni ex-Secretary Mark Villar, pinagpipilitan ko, alam na ni Secretary Bonoan ito, itong master plan, hindi naman tayo nag-uumpisa sa wala. Kasama po kayo noong 1978 doon sa Metro Manila Flood Control. Alam natin, noong panahon ni GMA, meron na naman, kasama na naman sina Architect Palafox doon sa flood control tungkol naman sa Ondoy. Kaya't alam natin na tumataginting pa rin yung Parañaque Spillway at yung mahiwagang dredging ng Laguna de Bay na kahit kailan sa 1.4 trillion na ginagastos natin ay hindi napopondohan. Ang laki ng aking inggit sa iba't ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan ng Singapore na meron ng barrage, meron pa silang Long Island Plan at meron naman ang Malaysia, ililipat ng buo ang kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya, bagong lungsod. Ang Indonesia, talaga naman sikat dahil sa kanilang green infrastructure, ang kanilang community building against climate change, ang kanilang river rechanneling and maintenance. Saan naman yung ating new technology, saan atin ang long-term plan? Kung sasabihin may National Flood Control Plan, parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin yan. Nakikita naman natin at siguro kailangan pansinin, ikalawa, ang National Flood Control Budget nag-umpisa sa 2025 sa 368 billion, nakita naman natin sa 2026, 275 billion na lamang. So, ibig sabihin, ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions. Ibalik sana natin sa talagang kinakailangan natin at tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ika nga. Ikatlo, ibig ko lang dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA, quadruple A na mga lisensya, tapos for a fee, pwede mong hiramin. Ika nga. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to
to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po. Yeah, Thank you, again, Senator ito si- Aimee. I Ay, acknowledge bida-bida the din, no? presence of Senator Minority Leader Tito Soto. And for your statement also, sir. Okay ka na? If you are ready. No, I'm here to listen, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Incidentally, the Secretary of the DPWH intimated his desire to make a short statement. Sir, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Your Honors, good morning. The Department of Public Works and Highways welcomes this opportunity to clarify and present the facts regarding the data on completed flood control projects submitted by the department to the Presidential Management Staff, which became the basis for the Sombong sa Pangulo dashboard launched by the President on August 11, 2025. Inakawalang kwentang As website. reported, the Department of Public Works and Highways has recorded a total of 9,855 completed flood control projects between July 2022 until May of 2025. Of this, around 3,709 projects amounting to approximately 183 billion were actually started as early as 2020 and 2021 and only reached completion within the reporting period. This represents the continuity of multi-year efforts. We recognize the concern raised by the President during the launch of the Sombong ng Pangulo last Monday that while thousands of projects are reflected as completed, our citizens continue to experience recurring flooding. This is not a contradiction, but a call for deeper accountability. Flood management is a complex and continuing challenge shaped by land use, siltation of rivers, climate change, and importantly, by the quality of project implementation at the local level. In fact, delegated authority for projects up to 150 million rests with district engineers, which makes proper oversight and accountability all the more critical. In response, Mr. Chairman, I have directed the Bureau of Quality and Safety and the Internal Audit Service to deploy inspection teams. These teams are already on the ground in Regions 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, and Region 7, validating and ensuring compliance. We have also begun instituting personnel reassignments and replacements in highly suspicious district engineering offices to safeguard the integrity of project implementation. We assure this committee and the Filipino people that the DPWH will fully cooperate in this inquiry. We are committed to validating the data, strengthening our monitoring and evaluation systems, and ensuring that every peso of public resources truly translate into real, tangible protection of our communities against floods. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yun, tapos na si Thank you, Bunuan. Mr. Game na, ito na, Secretary. ito na. We will begin the initial questioning from members. Ako na muna. Mr. Secretary, as already said by some of my colleagues, they are, I think, worried about the existence or non-existence of a master plan. An integrated, comprehensive master plan that will finally solve the problem of flooding in this country. Do we have that? Mr. Chairman, let me qualify. In the Philippines, we have recorded 18 major river basins. 18 major river basins. These are the rivers that would transcend not only in a locality but transcends provinces and regions for that matter. We understand that, We have Mr. 18. Secretary. We understand that. We have 18, Mr. Chair.
even if we have 100 river basins, Yes. until and unless you are able to present a master plan that will integrate Yes. these river basins, you will be going nowhere. That's You, correct. you will accept that. I accept, Mr. Chairman. Let me begin by asking you, in executing all these flood control projects, did you ever, either your district engineers or regional district offices ever coordinated with The local government. the River Basin Control Office? Yes, Mr. Chairman. Let me explain a little No, bit. the answer Yes. is, the question is answerable by yes or no. There is a different. Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito, sa Section 2, Paragraph B nitong Executive Order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito, which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin, kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin Yan. ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Bakit po, Mr. Director General, did we invite the representative from this office? Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. Oh. DBM, bigay ng pondo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have The coordination actually. challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not Mag-resign had ka na. any. Anak ng toko, trabaho mo yan, pati mo gawin. Proper coordination. Kung di mo kaya, mag-resign ka.
significant Yung bunuan na to. coordination at this point in time. with There was the no office. coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Siya yung nawawala sa the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers, meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country, and I think we have more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah, Am I correct? correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers, ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katakot-takot na corruption. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, hindi lang minsan, pangmaramihan na to, para sa ganon, makakuha sila ng project. Kasi wala namang project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Kasi pag ginamit mo na tributary siya sa national river, kinokonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po o hindi? Ako po, Mr. Chairman. Yun pong, there are two kinds of flood control projects. One, those with feasibility studies. Tama po. Tama po, Mr. And Chairman. those without feasibility studies. Tama rin po, Mr. Chairman. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC. That's correct? Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional directors. Hence, public bidding is in the central office. That's Yeah, correct. That's correct, Mr. Chairman. Most of this funding are ODA funds, That's- usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only with ADB. Yes. Correct, Mr. Chairman. Marami, but usually ADB din pinanggagalingan. Di ba? UPMO is headed by Yusek Emil Sadain. Yes, Mr. Chairman. Yes, sir. Thank you for your presence. FCMC is now headed by Director Ramon Ariola, Mr. Chairman. the third. The third. Yes, sir. Yung without feasibility study, Mr. Chair, paano po yung request for funding? How does it start? It starts with, I can only explain, Mr. Chair, when it is included into our National Expenditure Program proposals. No? These projects would have undergone some prioritization at the provincial level, and then it has to be elevated to the regional development councils, and it will form actually the regional project proposals
from the regional project proposals, they will call out the priorities that will be equivalent to the allocated allocation for each engineering district or legislative district, Mr. Chair. Yung source nito, Mr. Secretary, is the regular fund. Tama. Yes, Mr. Chair. As opposed to the projects with feasibility o the funds yun eh. All the funds, Mr. Chair. Ang basis ninyo sa request for funding is Department Order Number what? Department Order Number 23, Series of 2015. Am I correct? You're correct, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Secretary, kaya po natin iniisa-isa ito para maintindihan nating lahat. Meron pong jurisdictional amount kasi. Yes. Yung district offices, district engineers offices, 100 million. Tama? 150 million level nila, Mr. Chair. 150. 150 million, Mr. Chair. O yung regional district offices, Above 150 up to 400 million, Your Honor. national offices above what? No limit, Mr. Chair. No limit. Pero lahat po ng ito, Mr. Secretary, either ito po ay prosecuted by District Engineer's Office with the threshold amount as you have stated, regional district offices with the threshold amount, and national offices with unlimited amount. Lahat po ng mga contractors nito are required to have the SLCC. Am I correct? That's correct, Your Honor. SLCC is single largest contract completed, That's correct, Your Honor. which is based on the new government Procurement. procurement plan or law, RA 12009. Tama po. Tama po, Your Honor. Meron po kayong implementing office. Ito yung UPMO, FCMC. Pagkatapos sa ilalim po nito, meron kayong project director. At pagkatapos meron pang project managers, may project engineers. That's correct, Your Honor. Sigurado po ba kayo na lahat ng mga projects na na-execute merong SLCC? Your Honor, these are foreign funded projects, and most of the engaged contractors dito are actually foreign contractors, Your Honor. Alam ko po yun, kasi yung ODA, meron silang funding provision. Yes, Mr. Honor. The contractor follows the personality or the nationality of the funding country. Parang karaniwan ganun eh. In bilateral agreements, Your Honor. Yes. Pero sa mga projects, for example, ng ADB, dahil kung minsan wala nang gustong pumasok, in-invite nila yung mga international contractors. That's correct. Dito pumapasok ang joint venture eh. Yo. Tama po? Tama, Your Honor. Galing talaga to si Kong Dante, Sean Dante. Paano po natin namomonitor yung mga joint ventures na kasi para magkaroon lang siya ng SLCC, kung makikipag-joint venture siya sa isang, let's say, Chinese contractor. Pero hindi yung Chinese ang gagawa. Ang gagawa yung local. Nangyayari po ba ito? Your Honor, especially itong mga foreign assisted projects, ODA projects, they go through a very stringent process of selection po yung mga contractors po nito. And in the implementation of these projects po, meron din pong overseer consultants actually that will oversee the day-to-day implementation of these projects, Mr. Chair. So, if there would be
if there would be subcontractors that would have to be engaged by the principal contractor, this will have to go through a process of evaluation and approval, Mr. Chair. We cannot actually accept. I mean, the bank and the funding banks or agencies will not agree, will not approve any subcontractor unless they go through the approval process, Mr. Chair. Before I continue, Sir Secretary, let me just acknowledge the arrival of Senator Mig Subiri. Please. So it's a very stringent process, Mr. Chair, for official development assistance or foreign funded projects actually in the engagement of the contractors, Mr. Chair. Actually, Mr. Secretary, yung sinasabi mong strict guidelines, that's debatable kasi ito nangyayari ito, this is an open secret. Halimbawa, doon sa isang flood control project na meron ng feasibility study, may mga enterprising congressmen. They will request that these projects be implemented by the district engineering office. Sa mga nakaraan GAA natin, makikita mo yan. For example, the project is budgeted for 500 million to 1 billion pesos. It will be divided into several small projects, say 50 million to 100 million each. Kaya makikita mo, as observed by the President, bakit ay kakanyang pare-parehong 100 billion, 100 billion, 100... Para bang there are 2 or 3 or even 10 major projects, flood control projects na talagang ang para ba parehong-pareho yung cost eh. This is impossible. Kaya lang talagang binrake mo na dun sa ano eh. May break up na kasi. Kailangan talaga eh. Kaya pagpaparti-partihin na lang sa 100. Kasi ang ano dito, Secretary, alam mo naman ito eh. Para sa ganon, yung congressman, maibigyan nyo doon sa favored contractor. Magagawa natin ito. And we can prove this. This office will just ask, for example, from the Office of the Undersecretary for Planning and PPP Services, Yusek Cabral yata ito, sir. Your Honor, yes. Kapag na-request po ng Blue Ribbon Committee, sino-sino yung katakot-takot na mga congressmen na palagi na lang nagre-request ng funding sa nature. Dito po lalabas lahat ito eh. Makikita po namin. And I'm sure the office will cooperate with the Blue Ribbon Committee. Dito po makikita natin yung napakahilig mag-request ng funding. Tama po ako, hindi? Tama po, Your Honor. Okay. Yun pong bidding. Pero baka gusto na magtanong muna yung mga kasama ko po, mag-sip muna ako sa kanila. Anybody who would like to? Yan. Ganyan dapat ang Blue Ribbon. Yan, palakpakan natin si Senator Rodante Marcoleta. Hindi mo siya kagaya ng ibang mga naging chairperson ng Blue Ribbon. Nagmumunolog yan, hindi. May kasama ako dito. Kayo naman mga sir. Senator Jinggoy. Thank you, Galingan mo, Senator Jinggoy, ha? thank you, Mr. Chair. Si Miss Cabral ba nandito? Was she invited? Ayan, Cabral, Miss Cabral. Was she invited by this committee? Maybe we can invite her in the next Hindi, meeting. nandito naman ng pinaka-boss eh, si Secretary. Well, but I would like to ask some Mas gusto mo siyang makita kay sa Secretary. Hindi naman. Anyway, Mr. Secretary, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yan. Kung hindi pa binulgar ni Pangulong Marcos itong mga anomalya na nangyari dito sa mga flood control projects, hindi nyo ba iimbestigan to? Yan. Kailangan pa umabot ng Senado para imbestigan ito dahil binulgar ni Pangulong Marcos ang mga Ako, matindi yun, ha? di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Nako. Honor, I think this is a routine process naman ng department that every
3 taon, routine process. Project that Ano to, we complete must have to undergo a quick, it has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos ng mga contractors during his SONA, bakit sa 10 lang, bakit halos lahat ng mga contractors to ay kinorner lahat yung mga flood control projects? Why is that so? Well, as far as I can recall, actually, yung sabi naman na ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, as sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po doon sa 15. In numbers po yun, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so Yung- sabi ni yung Pangulong pinakita ni- Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo dyan? Yan. Ito yung this is on the process of validation, Your Honor. Anak na This is- to ka, ilang anak mahigit isang buwan na validation pa rin. I-check ang project, tignan yung site, walang project, ghost project! Anak ng Petranggar, anong klaseng sekretary to? Mag-resign ka na. Wala kang kwenta. You still believe that there are ghost projects there? Or I there think so, were Your ghost Honor. projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. Saan yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, in 2021, 2022. Sige. Kailan nyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor, and unfortunately. So ibig sabihin, when did you assume as Secretary? When President Marcos appointed you? Yes, Your Honor. 2022? Yes, All Your right. Honor. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually in field. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Your Honor. Who in particular informed you that there are There are ghost people in the projects? department actually that are. That, And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your Honor. my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true.
Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Mark Mark Alan Arevalo. Alan Nako, Arevalo. Mark Alan, yari ka dyan. I think the committee already will issue a subpoena. Alright. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all that was implemented, and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. That's actually. Alright, magkano ang anomaly. in-award dito sa sa Wawaw? Wawaw Builders. I don't have the figure right now, Mr. Chair, but I think it's predominantly No. in- Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Yan. Labas Builders. nyo. Oh. Mga ghost projects. Sige. Huwag tayo We'll wait for maglukuhan it. dito. Bunuan. Langya ka. Napaka-inutil mo, sekretary ng Kadiri. Mr. DPWH. Chair. Well, I've just been given the tabulation. Wawaw Builders. Wawaw Builders. The number of projects, the total projects, total cost of the projects that have been implemented is 9 billion. 9 million or 9 billion? 9 billion all over the country, Mr. Chair. My But goodness, let me 9 just billion. point out, in Bulacan alone, Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,811. In Bulacan alone. What about the three municipalities that I mentioned? Kalumpit, Hagunoy, and what is this? Malolos. This is for Bulacan First Engineering District Office, Your Honor. Ito bang, I'm not familiar, no? Ito bang Kalumpit, Malolos, Hagunoy falls under the first Yes, Your Bulacan Honor. district? Ah? Yes. Alright. Yes, Your Honor. So magkano? Yung sa Wawaw? 5,971,811,600. In Bulacan alone? In Bulacan First Engineering District, Your Honor. So yung 5 billion na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are Engineering. all ghost projects. Correct? Hindi naman, Secretary, Your Honor. for the record, the total is 9 billion. That is nationwide. 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 Nationwide, Your Honor. Pero Pero lahat 5 yun, billion ghost na projects. Your Honor. So, Ghost projects lahat. No po. Hindi po. So ang ghost project lang na sinasabi mo, sa Bulacan lang. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report in 1 week's time, Your Honor, to my office. Mr. Chairman, with the permission of Senator Jingo Estrada, Yes. it's connected to his question.
Yes, Senator Soto, please. You are an executive How did Wawa ex officio Builders official, right? How did Wawa Builders get that 5.9 billion in those 3 municipalities in Bulacan? How did they get that? Who inserted that into the budget of DPWH? Let me just clarify a little bit, Mr. Chairman. The amount that I have mentioned is actually for 4 years, up to fiscal year 2025. It started in 2022, 2023, 2024, and 2025, Your Honor. Let's clear that, Mr. Secretary. The 9-point-something billion is for 4 years? 5.9 for Wawa, Your Honor. No, the total for 4 years is 9-something billion. Yes, Your Honor. And the 5-something billion ghost project is in Bulacan alone. Not totally ghost project, Your Honor. I'm not saying it's not totally ghost project, but the total amount of project that 85 projects that he has implemented during the 4-year period amounts to 5,971,000,000, Your Honor. So, Senator Jingo, you're finished already? Tito pa. Are you going to interject, Bam? You want to interject? Okay. Tapos ka na, Senator Tito? No, I did not get an answer, Mr. President, Mr. Chairman. 2025 na lang. 2025, how much, Wawa Builders? Para mas madali nyo ma-identify. 2025, Your Honor, he has 5 projects in that engineering district amounting to 435,710,913 pesos. Your Honor. So 400 plus million for that particular area na For 5 projects, Your being Honor. suspected as ghost project. Well, some of them, Your Honor. Some of them, okay. How did they get that through bidding? They participated in the bidding, Your Honor. How did that budget get into your budget, the DPWH? Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor, because there are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program that has been submitted to Congress. And of course, there are projects that were actually added on in the General Appropriations Act. So we just have to reclassify, Your Honor. Mr. Chairman, thank you. I did not get the answer. Senator Estrada, Chair- thank you very much. With the permission of Senator Estrada, related kasi ito sa question niya. Mr. Chair, kung ganun na inamin ng DPWH na mayroong ghost projects dyan sa flood control, pwede malaman from COA paano ito nakalusot? Anong papel ng COA dito sa ghost projects na ito? Bakit hindi ito nyo nakita? Pwede malaman, Mr. Chair? Good morning po, Thank you. Mr. Chair and Your Honor. Based po sa aming mga reports na nakuha po from our regional and district engineering offices, ongoing pa lang po yung kanilang pag-collate ng mga observations, sir. Actually, sir, may mga observations naman po pero hindi ko po mako-conclude na pertaining po ito doon sa mga ghost projects. Marami naman po kasing observation ng mga auditors natin, sir, kasi marami din pong types of audit ang kinakandak ng mga auditors natin regularly, sir. May compliance. Yes, I mean for this particular projects na kinlaim, inamin ng DPWH na talagang ghost projects ito. Yes, Pwede sir. nyo tutukan ito and can we have results Yes, in the sir. next hearing na Yes, sir. ikakandak natin? Opo, sir. Actually, sir, meron na po tayong office order from our chairman, particularly para sa fraud audit po ng Bulacan, sir. Thank you for that. Thank you. Thank you. Mr. Chair, I hope Chairman. next hearing, ha? Yes, sir. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, related to kay Senator Jingo in order for arrival. Just All right, one all right. question, Mr. Chairman. All right. I'll Is it give okay, it. Mr. Chairman? Isang tanong lang. Parang tinitipid mo ata ako, Mr. Chair. Dalawa. Dalawa. Sige.
Kasi nabanggit nga dito kanina na may mga ghost projects, na may mga projects na nabigay sa mga kontraktor na kaduda-duda for the longest time. Ang tanong ko sa DPWH, kasi sa ngayon, nag-research kami, sa 103 na blacklisted na mga contractors, isa lang dito ang na-blacklist ng DPWH sa flood control. Isa lang. Bakit isa lang? Kung inaamin naman ng DPWH, at pinag-usapan natin dito for the longest time, marami mga anomalya, katiwalian sa flood control at mga contractor na gumagawa ng gross projects, bakit isa lang ang na-flag down o na-blacklist? Well, Your Honor, I think unfortunately these are now being validated in the field. You know, these are now being validated in the field. So, Anak ng tao. pagka Tatalagang wala buwan naman itong si pong Bunuan. derogatory information that will come out in the bidding process for these contractors, they could be allowed actually to participate. Wala naman po kaming basis actually for... Okay, magbibigay ako ng reason kung bakit isa lang na blacklist sa dinami-dami mga kalokohan. Kasi karamihan sa mga empleyado sa DPWH ay mga contractor mismo. So sila ang gumagawa ng mga proyekto ng mga ghost projects. So hindi nila iba-blacklist sarili nila. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, Mr. Secretary, doon sa 5-point-something billion, most of these are ghost projects, as you have admitted already. Oh, I cannot say that most of it at this point in time, Your Honor. But I think in this 5.9 billion pesos that is na nandyan sa Wawaw Builders, there could be some. Kasi sa Bulacan muna yung pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. So that's convenient already. Some of these projects in Bulacan are ghost projects. Mr. Chairman. What happens with the performance bond? What do you do with the performance bond? Each project has a performance bond. Tama Yeah. po? Yes, Your Honor. Aren't you supposed to confiscate the performance bond? Well, if the project has lapsed actually for its warranty, Your Honor. Hindi, as admitted, some of these projects are ghost projects. Yes, Your Honor. So you have to run after the performance bond. Yung insurance company, kailangan habulin natin. Yes, Your Honor, yes. What will you do? Well, as soon as we are able to file all the necessary How much does it take? The insurance company, sa experience ninyo, these are ghost projects. as soon as we are able to finally come up with the documentation, Your Honor, then I think... Okay, for the record, Yes. kapag nakita natin na ghost projects, you will run after absolutely, Your the Honor. performance bonds Absolutely, yes, posted Your Honor. by these contractors. Yes, Your Honor. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano ba ang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors, Alam niyo yung sir. problema. You have Yes, a sir. very standard way of answering us. Yes, eh. sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Yan. Oh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po, sir. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former ano ba yun? He was a deputy speaker Yan. in the House of Buwan Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH.
Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka kung pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatanong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saan ka naman nakakitang ibig po, sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The City of Laman, the local government's LG unit at that time, succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Hindi ko po alam, sabi ng inyong COA. Pag natapos ang project na ito, kanino kakuha ang project na ito? Hindi ko po alam. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon. Na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Mr. Chairman. Yari ka dito, waminado. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman. Mr. Chair, you still have the floor, Mr. Kasi Chair. po, Just a clarification, Mr. Chairman, kasi taga Region 10 ako. yes, sir. So, Sabihin hindi ko lang naman ito taga na Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. Yung Yung project na yun ay hindi sa Bukidnon. Misamis Occidental ito eh. Misamis. Laman, Laman. Okay. O, malayo yung Bukidnon. Thank you for the Senator. clarification, sir. Mr. Chairman, connected to Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako, hindi muna pa. magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, Mr. Secretary. Once proven that these are ghost projects, Matindi to. Matindi talaga itong si Sen. what action are you going to take? We will file all the necessary charges, Your Honor. And ghost projects, actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Your Pagkatapos na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Honor. Well, unfortunately, Your Honor, this is... Ito bang mga these municipalities that have mentioned, nabayaran na ba yung itong Wawaw Builders? Bayad na ba? Please check your Yung mga records. projects na na-complete, yung mga projects that have been filed, palagay ko na nabayaran na po lahat to. So, Except when will for- we expect your investigation to finish? Probably in a couple of weeks or next week, Your Honor, we just have... And who is in charge of inspecting the quality control in the province of Bulacan? Right now, Your Honor, I have relieved the entire district office. Oh. I have relieved the Yes. entire district office and the Assuming regional... that you have relieved all your officials, who is this person who is in charge of inspecting the quality control in Bulacan before you relieve them?
In the district office, Your Honor. In charge nga ron sa quality control ng Bulacan. I don't know. Your Honor, just may I have to consult? Ano first name nito? I was just informed, Your Honor, sorry about that. But the person who is supposed to undertake quality control in the district is Norberto Santos, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I would like to, I move that we invite this person in our next Noted. hearing. Okay. I'm done, Mr. Chair. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Inintay lang ho natin matapos itong si Senator Jinggoy kasi isa utos sa pinakamaanghang magtanong dyan sa mga hearing sa Senado. So Luis, maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Senator Rodante Marcoleta, kasanggan nyo dito sa isa na to ang sambayan ng Pilipino. Mahal natin ng Pilipinas.